At narinig ito, ngumiti si Sohan at sinabi, "Tama," kasabay ng pagkuha ng bote ng alak at nagsimulang magbuhos ng inumin para kay Sok. Habang ginagawa ito ni Sohan, pinapanood siya ni Sok. Pagkatapos, tinanong ni Sok, Pangulo ng Hukbo, bakit mo pinatawad ang ilan sa kanila? Sumagot si Sohan, ngayong ininsulto ko na sila, tiyak na magagalit ang pinuno ng angkan at hahanapin ako. Tumingin si Sok sa kanya na may kaunting kalituhan at sinabi, naiintindihan ko, kasabay ng pag-inom ng alak. Habang iniinom ni Sok ang alak, iniisip niya sa kanyang isip, ibig sabihin, nasa tamang pag-iisip siya nang sinimulan niya ang away sa Revolving Blood Clan. Habang ibinubuhos ni Sohan ang isa pang baso ng alak para sa kanyang sarili, sinabi niya kay Sok, kapag dumating na ang lahat ng miyembro ng Revolving Blood Clan dito, magiging mapanganib para sa'yo. Mas mabuting magtago ka sa ibang lugar. Nabigla si Sok sa narinig niya at tumingin kay Sohan na may gulat sa mukha. Pero si Sohan ay patuloy na umiinom ng kalmado. Dahil dito, bahagyang natakot si Sok at sinabi, Pangulo ng Hukbo, ako na ang magbubuhos ng alak para sa iyo. Sa kabilang dako, ang pinuno ng Revolving Blood Clan ay nakaupo sa isang upuan, may hawak na espada sa kanyang kamay. Ang iba ay nakatayo sa dalawang hanay na magkaharap. Sinabi ng pinuno, hinayaan niyong mangyari ito sa inyo, pero hindi niyo pa rin alam kung sino ang may gawa nito sa atin. Sumagot ang isa sa kanila, base sa narinig namin mula sa mga nakaligtas na miyembro ng Razor Wind Squad, mukhang may galit siya sa atin. Narinig ito ng pinuno at nagalit. Seryoso ka ba? Marami tayong kaaway kahit saan, pero naputol ang pagsasalita ng pinuno, nagalit na siya, at iniutos, tipunin niyo ang lahat ng kayang humawak ng espada. Nagtanong ang isa, lahat sila? Tumugon ang pinuno, oo, matapos ang ginawa niya sa atin, kailangan nating ipakita kung sino ang boss. Kung magmumukha tayong mahina ngayon, mas lalo tayong pag-iinitan ng iba. Agad namang sumagot ang isa, naiintindihan ko. Ipinagpatuloy ng pinuno, bago tayo umalis, atali niyo ang mga miyembro ng Razor Wind Squad na bumalik na paralisado at ihanay sila. Puputulan natin sila ng ulo bago tayo umalis. Mga walang silbing tao, sa pinakahuli, magagamit sila bilang halimbawa, sabi ng pinuno. Ngunit tumingin sa kanya ang isang lalaki na may gulat at sinabi, pinuno ng angkan, ngunit naputol ito ng galit na pinuno. Ito'y isang babala sa lahat, pati na rin sa'yo, galit na tugon ng pinuno. Tumugon muli ang lalaki, naiintindihan ko. Ang lahat ng nakatayo roon ay sumang-ayon at sinabi, opo, pinuno. Sa silangang madilim na kalye, lahat ng miyembro ng Revolving Blood Clan na may kakayahang humawak ng espada ay nagtungo kasama ang kanilang pinuno upang labanan si Sohan. Nakatayo sila sa labas ng Lunar Dance Pavilion, nakatitig dito. Samantala, sa loob ng pavilion, si Sohan ay abala sa pagmumuni-muni sa loob ng kanyang silid, napapalibutan ng lilang liwanag ang kanyang katawan. Ngunit biglang pumasok si Sok, binuksan ng malakas ang pinto ng kanyang silid at sumigaw, Kapitan! Nawala ang lilang liwanag, binuksan ni Sohan ang kanyang asul na mga mata at tiningnan si Sok. Si Sok naman ay takot at nanginginig ang boses nang sabihin, narito na ang Revolving Blood Clan at napakarami nila. Tumugon si Sohan, natural lang. Nalito si Sok at sinabing, ngunit ibig kong sabihin, sobrang dami nila. Tumayo si Sohan at tinanong siya, paano naman ang pinuno ng Revolving Blood Clan? Sinabi ni Sok, bagaman hindi ko pa siya nakikita, sa dami nila, sigurado akong narito na siya. Habang sila'y nag-uusap, may sumigaw mula sa labas, lumabas ka. Tingnan natin kung sino itong walang takot na sumalungat sa Revolving Blood Clan. Pagkarinig nito, kumuha si Sohan ng isang rosas na kasuotan mula sa aparador at isinuot ito. Tiningnan siya ni Sok na may pagtataka at sinabi, Kapitan, ang kasuotang yan, hindi ba't yun ang Martial Performance Guard? Tumugon si Sohan, tama. Biglang bumalik sa alaala ni Sohan ang nakaraan, kung saan isang babae na suotang parehong kasuotan ang nagtanong sa kanya, Sohan, paano ako tingnan mo? At sinabi niya sa babae, wow, napakaganda mo. Matapos maalala yon, sinabi ni Sohan kay Sok, isang bagay ito na narinig ko noong bata pa ako. Ginawa ito para ipakita ang kurba ng katawan habang nagsasayaw ng espada. Tinanong ni Sok, oo, pero bakit mo ito suot? Sumagot si Sohan, dahil isa ako sa Mystic Lunar Sword Dance Troupe, kailangan nilang malaman kung sino ang papatay sa kanila. Pagkatapos, umalis si Sohan mula sa lugar at sinabi, babalik ako agad. Samantalang si Sok ay nagsabi, sasama ako sa iyo.
Nagulat si Sohan sa narinig at nagtanong, ano? Sumagot si Sok, kung mamamatay ka, patay na rin ako. Ngumiti si Sohan at sinabi, manatili ka rito. Hindi ka dapat masangkot dito. Nabigla si Sok sa narinig at sumagot, opo, Pangulo ng Hukbo. Pagkatapos ay binuksan ni Sohan ang pinto ng kanyang silid at paalis na siya nang biglang sumigaw si Sok mula sa likod, Pangulo ng Hukbo, huwag kang mamamatay. Ngumiti si Sohan at sumagot, syempre. Lumabas na si Sohan mula sa silid. Sa labas, isang malaking grupo ng mga miyembro ng Revolving Blood Clan, kasama ang kanilang pinuno, ang nakatayo sa harap ng Lunar Dance Pavilion. Ang ilan sa kanila ay may dala pang mga sulo. Si Sohan ay lumabas at tumayo sa itaas ng pavilion, habang lahat sila'y nasa ibaba, nakatingala sa kanya. Ang pinuno ng angkan, kasama ang kanyang mga espesyal na tauhan, ay nakatayo na may nakapulupot na mga braso, nakatingin kay Sohan at sa kanyang kasuotan at sapatos. Isang tao mula sa karamihan ang nagtanong, Martial Performance Guard. Sumagot ang isa, ano yun? Hindi ba't suot yun ng mga babaeng nagsasayaw ng espada? May nagtanong pa, sira ba ulo niya? Ang ilan sa kanila ay napangisi at nagsabing, baliw siguro siya. May iba pang nagsabi, lumuhad ka na, baliw. Ngunit tinaas ng pinuno ng angkan ang kanyang kamay at sinabing, tigil. At tumigil sa pagsasalita ang lahat. Tumitig siya kay Sohan at ngumiti, ikaw ba si Sleepyhead? Habang nakatingin si Sohan sa kanya, hinawakan niya ang kanyang dalawang talam na espada at sinabi, oo. Kasabay ng paglabas ng kanyang espada, isang rosas na liwanag ang bumalat sa katawan at mga mata ni Sohan. Sinabi niya, ang Sleepyhead ng Mystic Lunar Sword Dance Troupe ay bumalik. Ang pinuno ng Revolving Blood Clan ay tumitig kay Sohan habang tinitingnan din siya ni Sohan gamit ang kanyang asul na mga mata. Naalala ni Sohan ang kanyang kabataan kung saan siya ay nagsasanay ng sword dance. Sa alaala, biglang nahulog ang kanyang espada sa sahig. Si Sohan ay nasugatan at habang nakatingin sa kanyang palad, biglang tumakbo ang isang babae palapit sa kanya at nagtanong, Sleepyhead, ayos ka lang ba? Habang nakatitig siya sa kanyang kamay na may luha sa mga mata, tumugon siya, oo. Tumayo siya, at ang babae ay umupo sa tabi niya. Tinanong siya ng isa pang babae, may sugat ka ba? Habang ang isa ay hawak siya sa balikat at braso, sumagot siya, wala. Kinuha ng babae ang espada mula sa sahig at sinabi, hindi ganyan ang tamang paraan. Ganito ang gawin mo, ipapakita ko sa'yo. Ngumiti si Sohan at nagtanong, talaga? Nagsimula ang babae sa pagsayaw ng espada, at si Sohan, na may malalaking asul na mga mata, ay nakatitig sa kanya, humahanga sa galing ng kanyang sayaw. Sa pagdaan ng mga taon, si Sohan din ay nagsimulang magsayaw ng espada na may parehong kasanayan sa harap ng mga babae. Pinapanood nila siya at pumapalakpak. Isa sa kanila ang nagsabi, ang galing mo. Ang isa pa ay nagsabi, ang laki ng ginhawa mo, Sleepyhead. Ang pangatlo ay nagsabi, ipinanganak ka para dito, likas ang iyong talento. Ngumiti si Sohan at nagtanong, talaga ba? Si Sohan, na may mga rosas na mata, ay nakatayo roon at isinara ang mga mata. Naalala ang sinabi ng isang waiter sa kanya, nung nawala ka, hinanap ka ng sword dance troupe saan man. Lagi silang nag-aalala para sa iyo hanggang sa wala na sila. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at sinabi, papatayin ko kayong lahat. Pagkatapos niyang sabihin ito, bigla siyang nawala mula sa kanilang harapan. Habang pinapanood siya, iniisip ng pinuno ng angkan, ang bilis niya. Mabilis na tumakbo si Sohan patungo sa kanilang hanay at tumayo sa gitna ng mga tao. Nagulat silang lahat at napatingin sa kanya ng may kalituhan. Ang espada ni Sohan ay nagsimulang magliwanag ng rosas na kulay, at lahat ng tao sa paligid ay tinamaan ng lason at bumagsak sa lupa, dumudugo ang kanilang mga katawan. Ang mga nakatayo sa paligid, nagulat sa nasaksihan, ay nagsabing, ano ang nangyari? Ang isa pa ay nagsabi, ano ang nangyari sa harapan? Duguan din ang mukha ni Sohan habang tinitingnan niya sila. Inikat niya muli ang kanyang espada, nagsasagawa ng mga espesyal na teknik ng martial arts. Ang mga nakapaligid ay natulala sa kanyang kakayahan. Samantala, ang pinuno ng angkan ay tahimik na nakatayo, palihim na pinag-aaralan ang bawat kilos ni Sohan. Habang ang isang tao sa tabi ng pinuno ng angkan ay sinabi sa iba, huwag magpanik, isa lang ang kalaban, sabay utos sa lahat, sumugod tayo ng sabay-sabay. Samantala, abala si Sohan sa pag-atake sa kanila. Isa sa mga kalaban ay nagsabi, tama, tayo ang may bentahe, at ang isa pa'y sumigaw.
Patayin siya. Sabay-sabay silang nagsimulang sumugod kay Sohan, hawak ang kanilang mga sandata. Ngunit sinulyapan lang sila ni Sohan mula sa gilid ng kanyang mata, ngumiti, at sinabing, "Magaling, lahat kayo. Halika na." Humarap si Sohan sa kanila at nagpakawala ng mas matinding lilang liwanag. Lahat sila'y natameme habang nakikita ang kanyang kamanghamanghang mga galaw at kasanayan. Samantala, iniisip ng pinuno ng angkan, noong bata pa siya, gusto ko siyang isama dahil may potensyal siya. Hindi ko akalaing babalik siya ng ganito kasalungat. Habang patuloy na pinagmamasdan ang mga galaw ni Sohan, napagtanto ng pinuno na yun ay ang mga sayaw ng espada mula sa Mystic Lunar Sword Dance Troupe. Kaya ba niyang pamahalaan ang ganitong antas ng laban? Naisip ng pinuno habang unti-unting nagagalit. Samantala, si Sak ay nakatayo roon, pinapanood si Sohan, at iniisip, hindi ako makapaniwala na ganito siya kalakas. Hindi ko alam kung anong klase ng martial arts ang gamit niya, pero napakaganda nito. Habang patuloy na pinapanood si Sohan, napagtanto ni Sak na hindi lang martial arts ang ginagamit ni Sohan, gumagamit din siya ng isang espesyal na uri ng lason. Hindi lang ito martial arts. Gumagamit siya ng lason, sabi ni Sak sa kanyang sarili. Nakikita niya ang lason na gumagalaw sa katawan ni Sohan, pati na rin ang kanyang mga mata na kulay rosas. Inilipat ni Sohan ang lason patungo sa mga binti ng kanyang mga kalaban. Dahil dito, ang isa sa kanila ay lumuhad, hinahawakan ng kanyang leeg, at nagsabing, "Hindi ako makahinga." Agad na inatake ni Sohan ang kanyang leeg gamit ang espada, at pati ang iba pang tinamaan ng lason ay nagsimulang hawakan ang kanilang mga leeg, ang ilan ay nakaupo, at ang ilan ay nakahandusay sa sahig. Patuloy si Sohan sa paglikha ng mga rosas na linya ng lason gamit ang kanyang espada, at ang mga kalaban ay nagulat sa kanilang nakita. Isang tao sa kanila ang nagsabi, "Hindi ito posible." Ang isa pa ay nagsabi, "Hindi ko mag-alaw ang aking katawan." Nang marami na ang nagsimulang mamatay at masugatan, isang kalaban ang sumigaw sa pinuno ng angkan, "Kapitan, tulungan mo kami. Wala kaming laban sa..." Ngunit hindi niya natapos ang kanyang sinasabi nang biglang tumama ang rosas na linya sa kanyang leeg, at napugutan siya ng ulo na bumagsak sa lupa. Habang ang isa sa mga kalaban ay sumisigaw, "Kapitan, iligtas mo kami," at ang isa pa ay nagsabing, "Lason ito." Samantala, ang pinuno ng angkan ay tahimik lang na nakatayo roon, nakikinig sa kanilang mga sigaw ngunit walang ginagawa. Ang lalaking nakatayo malapit sa pinuno ay nagsabi, "Pinuno, basag na ang ating linya ng depensa." Ngunit patuloy lang na nakatingin ang pinuno kay Sohan at sa mga patay at sugatang nakahandusay sa sahig. Iniisip ng pinuno, hindi ako makapaniwala na naging ganito siya kalakas bilang isang master ng martial arts. Ang lalaki sa tabi ng pinuno ay hawak ang kanyang espada, kung saan may dugo na rin, at sinabi kay Sohan, "Sleepyhead, bumalik ka bilang multo ng Sword Dance Troupe." Si Sohan, na nakatayo sa gitna ng mga bangkay, ay mukhang mapanganib habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kulay rosas at may dugo rin sa kanyang mukha. Tumitig siya sa pinuno ng angkan at nagsabing, "May gusto ka pa bang sabihin?" Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magsalita, isa siyang halimaw. Bakit hindi kumikilos ang kapitan at ang pinuno? Hindi ba mahalaga sa kanila ang aming mga buhay? Tiningnan ni Sohan ang mga kalaban at sinabi, "Tumigil na kayo kung ayaw ninyong mamatay. Ang pinuno ng Revolving Blood Clan lang ang gusto ko." Pagkarinig nito, nagbigay daan ang mga kalaban, pumila sa dalawang hanay, at naglakad si Sohan sa gitna nila. Nang makalapit siya sa pinuno, sinabi ng pinuno, "Aking mahal na Sleepyhead, lumaki ka na talaga. Ngayon, alam ko na kung gaano ka kagaling. Sabihin mo, ano ba ang gusto mo?" Nagulat si Sohan at nagtanong, "Ano?" Sumagot ang pinuno, "Hindi ko pinaniniwala ang nagdulot ka ng ganitong kaguluhan para lang mag-higanti para sa Sword Dance Troupe. May iba kang nais, tama? Gusto mo ba ang mga yaman ng Revolving Blood Clan?" Samantala, si Sohan ay nakatayo sa harap ng pinuno at sinagot siya, "Anong klaseng bagay iyon?" Ang pinuno ay nagpatuloy, "Kung gusto mo ng paghihiganti, pwede mo naman akong direktang harapin. Gusto mo bang maniwala ako na ginawa mo lahat ito para lang sa paghihiganti, Sleepyhead? Kung papatayin mo ako dito, hindi mo makukuha ang mga ari-arian ng Revolving Blood Clan. Dahil ako lang ang nakakaalam ng mga negosyong kumikita ng malaki, sabihin mo na ang tunay mong gusto." Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Sohan, pinuno ng Revolving Blood Clan. Habang sinasabi ito, lumapit si Sohan sa pinuno ng Revolving Blood Clan, tinitigan siya sa mata, at sinabi, "Tapos ka na ba sa mga kalokohan mo?
Nakatingin ang pinuno sa kanya, iniisip sa kanyang isipan, ang walang hiya na ito, seryoso ba siya? Wala siyang ibang gusto kundi paghihiganti. Ang kulay ng mga mata ni Sohan ay nagbago mula sa pink patungong asul, at galit na sinabi niya, kung tapos ka na magsalita, papatayin na kita. Nakatingin din sa kanya nang may galit ang pinuno, sinusubukan hanapin kung paano siya mapipigilan, at biglang sinabi, sandali, hindi mo ba gustong malaman ang kinaroroonan ng mga miyembro ng sword dance troupe? Si Sohan, bagaman medyo naguguluhan, ay nakinig at nagtanong, mga miyembro ng sword dance troupe? Sumagot ang pinuno, oo, ang sword dance troupe na nag-alaga sa iyo noong bata ka pa. Habang sinasabi ito, biglang binunot ng pinuno ang kanyang espada na nakatago sa kanyang likuran at umatake kay Sohan. Pero mabilis na nakaiwas si Sohan kahit na hindi siya umaalis sa kanyang kinalalagyan. Sa isang iglap, biglang lumitaw si Sohan sa likuran ng pinuno, at sa galit, sinabi, ganito ka pala kademonyo noon. Hawak ang kanyang espada, umatake si Sohan, pero nakailag ang pinuno habang pinuprotektahan ang sarili mula sa atake. Tumingin ng masama ang pinuno kay Sohan, ngunit bigla siyang nagsimulang umubo ng dugo at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Iniisip niya, isang hawak lang, pero naistorbo na ang aking dugo at enerhiya. Samantala, si Sohan ay nakatingin sa kanya, iniisip na, nablock niya ang atake ko. Ngingiti si Sohan at sinabing, mukhang hindi ka lang pala naglaro ng buong panahong ito. Sa puntong yun, galit na galit ang pinuno at sumigaw sa mga kapitan, ano pang hinihintay ninyo? Patayin niyo siya. Agad na handa ang mga kapitan, hawak ang kanilang mga espada at nakatingin sa kanilang pinuno. Utos ng pinuno, patayin niyo siya. Agad na hamarang ang malaking mandirigma kay Sohan at umatake kasama ang 3 pang kapitan, pero si Sohan ay nananatiling kalmado at naghihintay habang sabay-sabay silang sumalakay. Pagkatapos ay ginamit ni Sohan ang kanyang teknika sa martial arts, kasabay ng kanyang lason, habang ang mga kapitan ay sabay-sabay na sumugod at nagsimulang umatake. Si Sohan, na may mga mata na kulay lila, ay tiningnan sila isa-isa. Habang pinapanood ito ng pinuno, ngumisi siya at iniisip, malakas siya, pero mukhang mahihirapan siya kapag sabay-sabay na siyang inaatake ng mga kapitan. Nasa paligid si Sohan at pinapaligiran ng mga kapitan na nagpapalitan ng mga atake. Ngunit ginamit ni Sohan ang kanyang espada na puno ng lason, na lumalabas mula sa talam nito. Ang pinuno ay nakatingin ng maigi kay Sohan, sinusuri ang bawat galaw. Nang kumalat ang lason sa paligid ni Sohan at inatake ang mga kapitan, natawa ang pinuno at sinabi, Sleepyhead, uminom kami ng antidote, kaya hindi kami tatabla ng lason mo. Tumingin si Sohan sa kanya nang may pagtataka, habang medyo nalilito. Gamit ang kanyang martial arts technique, nag-backflip si Sohan sa ere at muling tumayo sa lupa. Lumalabas ang lason mula sa kanyang kasuutan, at sa madilim niyang mga mata, sinabi niya sa pinuno, iniisip ko bakit kayo sobrang kumpiyansa. Dahil lang ba sa antidote ang dahilan? Narinig ito ng pinuno at tumawa, sumagot, oo, narinig namin na gumagamit ka ng lason, kaya bumili kami ng mahal na antidote. Ngayon, hindi nagagana ang lason mo sa amin. Ngunit sinabi ni Sohan, sinasabi mong hindi kayo tatabla ng lason, sigurado ka ba? Pinalabas ni Sohan ang lason patungo sa pinuno, ngunit nanatili itong matatag at sumagot, oo naman, gusto mo bang patunayan na hindi gagana ang antidote? Ngunit biglang nagbago ang kulay ng mga mata ng pinuno, naging pula, at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Umupo siya sa lupa, at lahat ng mga kapitan ay nagsimulang mahirapang huminga. Isa sa kanila ay hinawakan ang kanyang leeg, habang ang iba'y nawalan ng malay at nagsibagsakan sa lupa. Habang tinitingnan ito ng pinuno, sinabi niya sa kanyang sarili, ano ito? Tumingin siya kay Sohan at naintindihan na lason yun. Sumigaw siya, lason, ngunit uminom kami ng antidote. Sumagot si Sohan, walang antidote na mabibili ninyo na makakakontra sa lason ng aking master. Tiningnan siya ng pinuno, ang kanyang mga mata ay lason na rin. Si Sohan, habang tinitingnan ng mga tao, ay nagsabi, kung uminom man kayo ng antidote, hindi ito sapat laban sa akin. Nang marinig ni Sohan ang sinabi ng pinuno na siya ang pumatay sa mga miyembro ng sword dance troupe, sumiklab ang galit niya. Hawak-hawak ang kanyang espada ng mahigpit, inatake niya ang pinuno ng buong puwersa, hinati ang katawan nito sa maliliit na piraso. Tumilamsik ang dugo sa paligid, at bumagsak ang katawan ng leader sa lupa. Nakatingin ang mga tao sa paligid, nagulat sa brutal na eksena.